Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:56. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang uyan headlines kan mga bareta sa lado lokal. Department of Labor and Employment as in DA Bicol nagperma sa MOA para man sa deployment kan 150 tupad workers sa DA facilities sa Rion. Gobernador kan Camarines Sur nagpagirumdum dapit sa DepEd Order number 22 o guidelines sa pagsuspender nin klase. Sa iba pang pamayo kan mga bareta, mga paratukdo na madadakop na nagkakampanya o igwang pigsuportara na kandidato, mahalian nin lisensya. Sa lado nasyonal, Congressman Elry Villafuerte nagalaom na magpapadagos na ang Bicol Express as in upgrade ka Naga Airport sa termino ni Dizon. Bangko Sentral ng Pilipinas pinagiromdom ang mga bangko na akuon ang maati as in raraot na kwarta. Sa iba pang pamayukan mga bareta sa lado nasyonal, Embahada kan Pilipinas duman sa Israel, piglinaw na sulamenteng home-based Filipino caregivers na as in hotel workers ang tutugutan na magtrabaho duman. Sa luwas ka na Pilipinas, American Airlines na biyaheng India nag-divert sa Roma ninhuliman sa bomb threat. At yan ang detalyes. Sa ngaran ni Junel Cuba, ako si Daryl Banyas, mahatod gan detalyes kan mga bareta, inutunta sa lado lokal. Nagpirma sa Memorandum of Agreement as in Memorandum of Understanding ang Department of Labor and Employment as in man Department of Agriculture digdi sa Bicol. Katakod kan deployment kan nasa 150 tupad workers sa manlaylain ng mga DA facilities sa bilog na Bicol Region. Tarig na mapakusog ang community support sa implementasyon kan mga programa sa serbisyo kan DA. Matapos ang MOA sa inining ipig-ikot kang grupo, gikan sa Dole Bicol ang pasilidad sa laog kan DA Bicol, tangarig na maging pamilyar sa mga posibleng lugar na pwedeng ma-deploy ang mga tupad workers na makakatabang subot sa pagmaot kan Department of Agriculture na maitulod ang pag-uswag as in agricultural development. Sa pagimang kantupad partnership, tatawan ang 150 beneficiaryo kan training, siring man livelihood kits, gikan sa Department of Agriculture mantang an doleman an maasumir sa saindang sweldo para sa 90 dias na peryodo kan pag-training. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal pa man giraray, pigatawan doon kan sarong opisyal kan Department of Education digdi sa Camarines Sur, ang si Isayman na paratukdo na manadakop na nagkakampanya o igwang pigsusuportara na kandidato, inidaama halian ng lisensya. Ipinahayag ni Attorney Salvador Pilingon, ang Division Information Officer kan DepEd digdi sa Camarines Sur, na ang mga paratukdo inidaan nan partisan, nabuot sabihon diretso sa nakan mga paratukdo na magboto kan sa indang napipili man na kandidato. Mahigirumdo man na igwang mga paratukdo ang maserbi sa gigibuhon na 2025 national and local elections kung sa inpig abisuhan man ang mga ini na mantiniron ang transparency as in maging loyal sana o honesto sa indang pigsumpaan na obligasyon. Sinabi pa kan opisyal, malinaw subuot ang direktiba kan Department of Education na non-political ang mga paratukdo. Mientras tanto, pigsabi pa ni Pilingon, nakadakol subuot ng mga benepisyo ang mga ipigtataw kan gobyerno sa mga paratukdo, siring na sana kan mga legal assistance para sa mga ini na igwang inaatubang na kaso o kaya reklamo. Ang sinambit ng mga ayuda ini libre na itinatao, tangarig na mas matabangan pa ang mga paratukdo bako sana sa Bicol Region kundi maging sa bilog na Pilipinas. Sa ngunyan hinagad sa nakan opisyal na maging maray ang gigibuhon eleksyon sa maabot na bulan kan Mayo.
Sa iba pang mga barata sa lado lokal, negosyante digdi sa Syudad Dinaga, dakop huli man sa kasong rape sa Espocoy dyan sa Sabang. Detalles, Boyet Paderes. Nadakop na kan mga autoridad ang regional most wanted yan sa Espocoy sa barangay Sabang. Ang suspect sarong nagngangarag Erwil, 36 anyos na may live-in partner, sarong negosyante asin residente kan barangay Sabang Igdisanaga. Sinabi sa report ang suspect na si Erwil may warrant of arrest para sa kasong 2 counts of rape by sexual assault. Ang warrant of arrest pinilwas ni Judge Jonel Martinez Ursua, presiding judge RTC Branch 28 5th Judicial Region, Naga City, Camarines Sur, asin may petsang February 21, 2025. Sinabi pa na mayong piyansa para sa duwang sinambit ng kaso. Nakakulong niya ang suspect na si Erwil dyan sa Police Station 1 o Station 1 Detention Cell. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Padagos kita kan mga bareta sa lado lokal, sa kamautan na maprobaran ang kakayahan pag-abot sa pagsalbar nin buhay, kada nagkakaigwanin pagbaha, nagkondusir nin Joint Water Search and Rescue, ang mga piling personahe kan Public Safety Office, asin man kan CDRRMO digdi sa Naga, sa Bicol River sa nakalis na una nakaabot pa ini sa kadagatan na sakop kan Banwaan nin Kabusaw, Camarines Sur. Sigon sa informasyon, sa ining simulation exercise na direktang pag-training sa mga personahin sa pagsalbar nin buhay, maski gurano pa kararom ang tubig. Kaya subuot na makaabot nin 8 feet o posibleng maisalbar nin huli man sa nadagdagan ang kaaraman kan mga ini sa pag-rescue. Mas kaipuhan man daan na ansiring na mga pag-training para man matais ang lambang saro. In kaso mautro na naman ang pagbaha digdi sa syudad, araw ka nangyari sa panahon kan bagyong si Christine. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, ipinagrumdum kan gobernador kan probinsya ng Camarines Sur na o sa mga lokal na hepe ekutibo asin mga school heads ang DepEd Order number 022 o ang bagong guidelines sa pagsuspindir nin klase, ang pahayag at katagudman kanang nangyayari nga unamatay ang mga pag-uran ninuli sa Shoreline sa nagkapirang parte kan probinsya ng Camarines Sur. Sigon kay Gobernador Luigi Villaferte, inatangarig na ang desisyon maging responsive asin marikas para man sa seguridad kan mga kaakian. Sinabi man ni DepEd Camarines Sur spokesperson Salvador Pilingon na paghali sa ibaba an order aram na kan mga maestra asin mga school heads na dapat na nakabase sa rainfall warning o sa mga color kainikan pag-asa, siriman mas maray subot na maaraman man kay bahala ng mga maestra asin lokal na gobyerno para man sa synchronized na abiso. Mana kitang 5 minutos, makalis na ang alas 7 ng pag-aga sa iba pang mga bareta sa lado lokal sa tao kan ng kamunduan. Kana personal na pigbisita ni Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan Police Regional Office 5, ang Bilar Kanagadan na si Police Colonel Perhentino Malabi Jr. Iyo inian pamayo kan Supply Management Division kan PNP Directorate for Logistics kan nagtalikod na aldaw duman sa Campo Krame. Sa iyang pagbisita, nagpaabot si Dizon kan sa iyang udok sa buot na pakikidumamay sa pamilya asin mga mahal sa buhay ni Police Colonel Malabid. Pigmidbid niya ang dedikasyon asin day matatawadan na serbisyo kan sinabit ng opisyal kan PNP urog na sa pagsiguro kan tultul na pamahala kang kagamitan asin supply kan organisasyon. Si Police Colonel Malabid inimidbid sa iyang integridad asin matibay na o pusog na prinsipyo sa pagserbi. Rason tangarig na siya, pighangaan kan sa iyang mga kapwa-opisyal asin mga kabuhan. Ang sa iyang kontribusyon sa PNP, dahil man da malilingawan asin padagos na maserbing inspirasyon sa mga pulis na nagsiserbi para sa nasyon. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, sarong waitress gadan sa aksidente sa Banwaan in Sipukot, Camarines Sur. Detalles, Mike Grabito. Amay
kagadanan ang sinapo kan sarong 23 anyos na serbedora dyan sa Banuaan kan si Pokot Camarines Sur matapos na ini mabudalan ni sarong truck mantang naglalakaw sa gilid kan tinampo. Sa report gikan sa PNP si Pokot pasado alas 4:10 nin maaga kan aldaw nin Sabado kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Rolando Andaya Highway sakop kan barangay Manangli si Pokot Camarines Sur. Binabagta subot kan sarong truck na pinagmamaneho kan driver na pinagbistong si Randy Dicena, 39 anyos may agom, residente kan barangay Tagalo, Santa Rosa, Laguna, ang pababang porsyon kan tinampo kan pagabot sa kurbada nga porsyon kan nasambit ng lugar ang biktima na naglalakaw na pinagbistong si Donalyn Martinez, 23 anyos, daraga, residente kan barangay Matagbak, Tabaco City, duman sa probinsya kan Albay, ang dimalas na nabudalan kan nasambit ng truck. Ang biktima ang tulos man pinag-aragapan kan nagresponding baga otoridad, pinagdara dyan sa Sipocot District Hospital, alagad ini ang deklaradong dead on arrival kan mga doktor. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ngultanta ni ba pang mga bareta sa lado lokal sa balyo kan deklarasyon kan Palasyo Malacañang na Special Working Day and Pebrero 25, nagkapirang Catholic Schools sa Bicol ang nagsuspender nin klase tangarig na rumdumon ang anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Sigon sa Bicol Association of Catholic Schools, ang anibersaryo kan EDSA inida sarong solemning okasyon sa saindang academic calendar kaya pigtatawan ninda nin diskresyon ang mga eskwelahan na magpautob kan class suspension. Kabali sa mga nainot ng nag-anunsyar nin suspension, ang sarong dakulang eskwelahan sa Bicol arog kan University of Santo Tomas, duman sa Legazpi Salbay, asin man ang Universidad de Santa Isabel digdi sa Ciudad de Naga. Ang EDSA People Power Revolution, saro ini sa pinaka-importanteng kabtang sa istorya kan Pilipinas, kung sa nagkasararong ang mga namamanwaan sa sarong matuninong na pagkaigwanin pagtiripon tangarig na tapuso na ang diktadurya asin ibalik ang demokrasya sa nasyon. Sa Ropang Bareta sa lado lokal, 22 anyos na soltero dakop sa buy-bust operation sa Banwaan in Bato, Camarines Sur. Detalles, Boss Oka Esmenda. Dakop ang nasarong tulak nin droga sa Banwaanin Bato, Camarines Sur kan ini an kumagat sa paon kan PNP. Mga bandang alas 12 nin pagkabanggi, kaso banggi kan ikasaan na buy-bust operation sa Barangay Masuli sa Banwaanin Bato, Camarines Sur. An Provincial Intelligence Unit, Seringman an PDEA Region 5, nagatrabang tamatangani ikasaan buy-bust operation na nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na si Alvin Piñaranda y Quintana, 22 anyos, soltero residente kan naso na 5, San Miguel, Bato, Camarines Sur. Sarong plastic sa siya ang pinagapabakal ka na sambitan ng suspect sa asset kan PNP na concern na sa kantidad na 500 peso bill na nakuha pa digdi na 2 pang pidasong plastic sa siya na igwanin illegal na droga nasambitan ng suspect da agustan pinagramalan asin dinara sa patura kan PNP na maatuban ng kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. 10 minutos na makalisan na alas 7 ni Naga. Sa iba pang detalyas kan mga bareta sa lado lokal, sa pagtapos kan license to own and possess firearms registration caravan digdi sa Ciudad de Naga, nasa 275 ang nagparehistro, 78 digdi ang nag-renew. Kinaugmaman ka Naga City Police Office ang positibong assessment ninda sa nangyaring aktibidad na sa langkaw na numero. Sigon kay Police Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kan NCPO, sa pagruso daakan mga gun owners sa saindang hipatora sa Berlin. Nagpapahiling na nagdadakol ang responsableng may sadirinin badil. Ang mga civilian na mayo man in exemption sa Comelec gun ban ang tulos man na nagpasaray nin badil sa sainda for safe keeping na purpose kay ni. Dinagdag pa kan opisyal na nagapasalamat man sinda sa mga gun and shooting enthusiasts
na nag-sponsor nin sa diring caravan para man sa firearms registration maski bako man election season. Liwat na nagpagirumdum si Pumar sa mga may sadiri nin Badil na dai naman makalingaw kansay ng obligasyon na mag-renew asin magpasari nin Badil sa Sainda o sa pinakaharaning hipatura sa luwas kan syudad nin Naga. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, ngunya na nanotaran na kadakulo na drainage system an barado na, pano na asin dai naman mapapakinabangan sa mga masunod na kalamidad. Nagrekomendar na ang acting city engineer na ribaya na ang mga drainages na pupunan sa mga subdivisions. Sigon kay acting city engineer Alex Canning, makikipag-coordinar sinda sa mga developer kan villages para man mahanapan daanin solusyon ang mga problemang pagbaha. Saro da ini sa nahihiling kan sa inang opisina kung taano marikas man ang baha sa Naga na iyuman ang pigaadalan kung paano maiibitaran maski sa instansyang maluya mananuran. Dinagdag pa kan opisyal na may magkapira pang drainages na luma na ang kaipuhan ng masalidahan. Arog na sana sa mga barangay na Iguang Mall, mga subdivisions as in high-rise buildings, arog ang barangay Triangulo, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña as in Kararayan, orog na takaipuhan ng i-adaptar si stranded na sukol kan drainage ngunyan. Sinabi man kan opisyal na nagpadara na sindanin komunikasyon sa mga subdivision developers as in man mall managers, alagad mayo padaang nagsisimba. Sa iba pang mga balita, Aratsan sa samuyang pagbuelta. Buelta na kita sa paghatod kan mga bareta, ngunya na detalles kan mga bareta sa lado nasyonal. Tiglinaw kan embahada kan Pilipinas sa Israel na sulaminting mga home-based Filipino caregivers as in hotel workers sana ang pwedeng magtrabaho sa lugar sa lindong kan presenting bilateral labor agreements. Sigon sa advisory, dahil pa man pigutugutan ang pag-hire kan mga obrero sa ibang sektor, arog kan construction, agriculture as in service, ninulita padagos pa ang negosasyon kan gobyerno kan Pilipinas duman sa Israel para sa mga sektor na ini. In kaso tugutan sa maabot na aldaw, sulamenteng ang mga recruitment agency na may lisensya gikan sa Department of Migrant Workers ang otorisadong mag-recruit as in mag-deploy nin mga obrero. Kaya man padagos ang pagirumdum kan embahada sa publiko na maging alerto as in likaya na magpaloko sa mga illegal recruiter na nag-aalok ng trabaho duman sa Israel. Sa ngunyan, mantinido pa man giraray sa Crisis Alert Level 2 ang Israel, sigon ini sa Department of Foreign Affairs, kaya suspendido pa man giraray ang deployment kan mga bagong trabahador. Sa iba pang mga bareta sa lado national pa man giraray, dakol pa man daang establishmento anday nagsusubot sa kasuguan kan Department of Health na dai nakaipuhan kan medicine booklet sa pagbakal nin bulong kan mga senior citizens. Sigon ki Representative Erwin Tulfo, dakol na mga seniors ang nag-uusip sa iya na dai sinda pigpapabakalan nin bulong asin daapig tatarayan pa pigi-irataas ang padaanin kiray kan mga tindera na habo dang sunodon kan nagkapirang butika ang kasuguan kan Departamento sa Salud. Sigon sa legislador na audit base sa Department of Health Administrative Order number 2024-0017 na inaprobaran ni DOA Secretary Ted Arbosa kan Disyembre 2024 na nakaipuhan magbitbit nin purchased booklet para sa pagbakal nin bulong ang mga senior citizens. Sinabi man ni Edvic Yap sa mga senior citizen, iusip da sa mga local government unit, partikular na sa Office of the Senior Citizens Affairs o sa OSCA, ang mga butika na ini. Suwestyon man ni Tulfo, suspenderon ang business permit kan butika o kaya tindahan na pigpapasakitan pa ang mga senior citizen. Iguan na kitang 18 minutos, makalis na an alas 7 ni Naga. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, nagalaom si Unity Party President as in Camarines Sur Representative Elry Villafuerte na magapadagos na umaabante na ang pag-upgrade sa Bicol Express as in Naga Airport sa panahon kan pagserbi ni Transportation Secretary Vivencio Dizon. Sinabi ni Villafuerte na kumpiyansa ini nakakayahon ni o sa kakayahan ni Dizon
na dating namamayo sa Basis Conversion and Development Authority na magpugol sa mga proyekto sa Lindungkan Build program kan Administrasyon Duterte. Si Dizon nagsumpa bilang sekretaryo kan DOTR kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Biyernes na girumduman ni Villaferte na ang Philippine National Railway South Long Haul Project inidaamas midbid bilang Bicol Express asin ang pagpahuro sa o pagpalaba sa runway sa Okanaga Airport ini prioridad na proyekto sa Lindungkan Aquino asin man Duterte administration alaga daiman ini nag-abante. Maski na nga ni ang pigribayan ni Dizon na si dating DOTR Secretary Jaime Bautista, sigon kay Villaferte, nagsabi na importante ang duwang proyekto na maisunad na ini sa pagdangog kan Commission on Appointments kan taon 2022, alaga dayman subot nag-abante ang duwang proyekto. Antes naging DOTR Secretary si Dizon, iyo ang pamayo kan Regulatory Officer kan Prime Infrastructure Holdings. Para sa pagiging presidente asin CEO kan BCDA sa Lindungkan Administrasyon Duterte, si Dizon naging Presidential Advisor on Flagship Program and Projects asin man Deputy Chief Implementer kan National Action Plan against COVID-19. Kaibahan sa mga proyektong pigpugulan ni Dizon kan nasa BCDA pa ang pagtugdok kan Athletes Village sa New Clark City Sports Stadium duman sa Capas, Tarlac. Si Dizon naging Undersecretary sa Office of the Political Advisor kan panahon ni dating Presidente Benigno Aquino III. Sa iba pang mga bareta sa lado National Paman Giraray, may nadiskubring bago na coronavirus gikan sa paniki. Ang mga researcher gikan sa Wuhan Institute of Virology sa China ang laboratoryong inakusaran na nagpaluwas kan COVID-19. Sa bagong pag-aadal na publikar sa Cell, ang sinambitang bagong virus, igwainin pagkakaparehas sa strain kan responsableng COVID-19 pandemic kan taon 2020 sigon sa report kan India Times. Pigpangaranan ang bagong discovering virus na SKU5-CoV-2 na may potential subot na maibalyo sa tao gikan sa hayop. Pigpanginutan kan midbid na virologist na si Dr. Shi Shengli ang pag-aadal kung sa inahiling man na pwedeng magbilog ang nabitan ng virus sa proteins na manunuparan sa mga tao asin sa iba pang mga mammals. Mientras tanto, nagpaluwas ang Commission on Elections din mga panundon para sa patas asin mayo manapig kikilingan na pagkondusir nin mga debate sa telebisyon asin radyo. Ipigpako sa Lindungkan Resolution number 11-115 ang mga basihan sa pagkondusir kan pampublikong debate. Kabilang digdi na kinakaipuhan imbitaran asin tratuhon nin na patas ang gabos na kandidato. Asiguraro na patas ang numero kan mga taga-suporta, likayan ang mga pagkiling sa venue asin man kasulutan kan mga moderator asin pagkondusir nin debate o serye nin entrevista sa salbado asin tultul na kapalibutan. Dayman subot ibibilang sa airtime limit kan mga kandidato ang sa indang pagbali sa mga debate, mantang ang mga organizer pigasugo man na ipaaram ini sa COMELEC sarong simana antes na gibuhon. Piglinaw kan COMELEC na bilang taga-masid sana ang sa indang papel sa mga sinambitang aktibidad dahil bakumandasindaan may paninimbagan sa mga insidenteng posibleng mangyari. Mientras tanto, pagiramdom kan Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga bangko na akuon gikan sa publiko, ang mga kwartang pigukonsiderar na unfit o kaya mutilated. Sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pigukonsiderar ang mga papel na banknote asin polymer na unfit kung maati, asin man muuriton, malumoy na, igwanin na mancha, kurupas na ang imprenta o may nakasurat na kung ano, asin man mutilated naman kung ang mga danyos darakan pagkakasulo, parakit, ralabot o kaya nawawara ng parte ninhuli man sa insekto, kemikal, asin man labilabing init o iba pang rason. Sa mga sinsilyo man na unfit,
kung inidaatiri ko na, deformed o kaya man pigtatarakla na, alagad nahihiling pa man girarayan kantidad ka ini, alagad ay na pwedeng akuon unmutilated na bariya o mga sinsilyo na day naman mahiling ang tunay na kantidad ka ini. Mientras tanto, day man na pwedeng ribayan o tabuson ang mga kwartang day na maaraman ang kantidad. May sinsilyo na garasgas na o kaya man purutol na o kaya man relabot na. Pinagirumdum kan Bangko Sentral na Pilipinas na libre ang pagparibay kan unfit na kwarta sa mas malinig asin man mas tultol na bank note. Barata na kita ngunyan sa luwas ka na Pilipinas. Napirita na mag-divert sa Roma ang American Airlines flight matapos ang namarisibi kay ni ang bomb threat. Ang sinambitang pampaserong eroplano gikan iniduman sa Nueva York asin pasiring kuta na sa India kan makarisibi sindanin bomb threat. Ninuli digdi na pirita na i-divert kan piloto ang flight duman sa Roma alagad pag-abot duman mayo mananahiling na bomba. Mahihiling pa na antes magtugpa sa Rome Fiumicino Airport ang Boeing 787-9 inidaapig escortan kan Italian Air Force Eurofighters. Mantinido mo na nagtitinor sa Roma ni eroplano ni sarong aldaw antes inidagos ng magbiyahe pasiring duman sa India. Sa rupang bareta sa luwas ka nasyon huring bareta nangapudan ang opisyal kan Hamas sa mga peace deal mediator na pirito ng Israel na magsunod sa kasunduan. Sigon ki senior Hamas official Basim Naim na ang ginibong pagpundukan Israel sa pagbutas pagpalibre kana sa 620 Palestinian prisoners maresulta ni na peligro sa peace deal. Dapat sa naman sa mga mediators urog na sa US na i-pressure ang Israel para da magsunod sa kasunduan asin palibrihon tulos ang mga prisonero. Kanakalis na Sabado kaya pigpalibre kan Hamas ang anom nindang bihag alaga dai man nagsimbag o nagtumar parte ang Israel na magpalibre man kan mga Palestinian inmates. Magirumduman kaya na pig-Oktaba ninda ang pagpalibre sa mga Palestinian prisoners ninuli man sa ikinaanggot ninda ang ginibong seremonya kan Hamas na ipinarada pa sa publiko ang mga bangkay na sa indang binihag. Mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyat Paderes, Mike Gravito, si Ringman, si Oka Esmenda. Sa lado teknikal, Stephen Fabis, sa ngaran ni Junel Cuba. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.